Maraming mga channel ngayon dito sa YouTube ang napakaganda ang mga content. Very engaging yung mga video na ginagawa nila. And sometimes mapapansin mo na minsan ay pare-pareho sila ng mga content na ginagawa. Iba-iba lang yung pagka-deliver ng video. Minsan madalas tayong makakita ng mga content na challenges, pranks, pagtulong sa kapwa, or social experiment. At yung iba naman ay gumagawa din ng mga video about sa mga relevant issues or trends para kahit papano is makakuha sila ng views dun sa mga ganong videos. There is nothing wrong sa mga ganitong content at ganun naman talaga sa YouTube. Lahat naman at almost lahat ng mga nakikita nating content creator ay na-inspire lang din sa mga ibang content creator, and then somehow is nahanap nila along the way kung ano talaga yung mga content na gusto nilang gawin. Now the problem is, kung ikaw ay isang bagong content creator, paano ka makikipag-compete sa mga ganitong kalalaking channel, sa mga ganitong uri ng video, sa mga trends na napakarami at very saturated na sa YouTube? For example, gusto mong maging content creator at meron kang idol na mga content creator sa YouTube. For example na lang si Kong TV, which is meron ng million subscribers. At gusto mong gayahin kung ano yung ginagawa niya. Gusto mong gayahin kung paano siya mag-vlog. Ang malaking tanong doon, meron ka ba nung meron siya? I mean, meron ka ba nung mga tao na kasama niya? Meron ka bang mga tao na katulad nila Juni Boy, nila Burong, para maging engaging yung mga vlogs na meron ka? Ngayon, kung wala kang ganon na attitude, wala kang ganong karakter katulad nila Kong, pero gusto mo silang gayahin kung paano sila mag-vlog, doon ka mahihirapan. So kung meron kang mga kasama, okay ba yung chemistry ninyo? Sila ba hindi rin sila nahihiya sa camera? Sila ba ay kayang mag-improvise sa camera gaya ng ginagawa nila Kong, which is sa tinagal ng panahon is na-master na nila yung ganong vlogging at binablog nila yung mga bagay na meron sila. So paano nga ba ito nagiging problema sa mga bagong content creator na nagkakaroon ng inspiration sa ibang mga content creator din? Nagiging problema yung paggaya natin sa mga content creator kung exactly gagayahin natin yung ginagawa nila at hindi natin kayang gawin ito consistently. Ang ibig kong sabihin is wala ka ng mga resources na meron sila. Wala ka ng time, wala ka ng location, wala ka ng mga gears na meron sila. Paano mo ngayon gagawin yung mga bagay na ginagawa nila kung hindi available yung mga resources sa'yo? Doon ka mahihirapan bilang content creator na nag-i-start pa lang kung gusto mong mag-vlog. For example, yung channel ni Gayem Ben, isa sa mga YouTube channel na pinapanood natin din sa YouTube na na-inspire tayo sapagkat napakaganda ng content na meron siya. For example, ikaw ay nasa Manila or ibang lugar na hindi katulad ng lugar na meron sila sa province. May mga magagandang ilog, may malawak na taniman, may malawak silang lupain. So parang gusto mong gumawa ng content ng ganun pero hindi naman available at wala ka nung resources na meron siya gaya ng malawak na lupain, taniman, ayan, wala ka nung skills na meron siya, doon ka mahihirapan. For example, ako meron akong channel na Kasmoto at meron na rin siyang ilang mga subscriber na din. At ang ginawa ko is na-inspire ako mag-travel vlogs. So, pag mayroong mga travel na pinupuntahan namin, meron kami mga pinupuntahan na mga lugar, binablog ko yon, ginagawa kong travel vlog. Ang problema naman doon is hindi ko siya magawa consistently. Gawa nung meron tayong trabaho at limited budget para sa paggala at wala din tayong drone pa. Dito lang isang camera lang yung gamit natin. At kung magta-travel tayo, dahil sa location na meron ako is medyo mapapalayo dun sa mga spot na pwedeng puntahan. Pwede naman siyang gawin pero hindi siya sustainable. Hindi ko kayang i-sustain na maging consistent. Kaya yung channel na yon, yung Kasmoto na channel ko, naglalaro lang yung content niya doon sa paggawa ko ng mga
motorcycle reviews at pag-share ko ng thoughts and opinions ko sa mga bagong labas na motor. Which is kayang-kaya kong gawin dito yun sa bahay or habang nagdadrive ako ng motor ko. Pero yung full time ko yung sarili ko sa pagta-travel vlogs, yun ay hindi ko kayang gawin on a regular basis gaya nung mga nagta-travel vlogs. Yan ang sinasabi ko, kung ikaw ay mag-start na gagawa ng content, kailangan i-consider mo yung mga bagay na kaya mong gawin consistently. I-consider mo yung mga bagay na meron ka bago mo gawin yung isang content. Walang masama na mag-try tayo na gumaya ng mga content creator na magaganda na yung content nila at nagagawa nila consistently yung mga bagay na ginagawa na nila ngayon. Walang masama na kumuha tayo ng inspiration doon. But ang pinakamahalaga dyan is gamitin natin kung ano yung mga bagay na meron na tayo. Gamitin natin yung mga bagay na meron sa lugar natin. I-share lang natin kung ano yung kaya nating i-share sa mundo. Hindi natin kailangang makipag-compete dito sa mga channels na ito. Hindi natin kailangan na gawin din yung mga ginagawa nila. So, maghanap ka lang ng bagay na gusto mong gawin at ikaw ay very passionate dun sa ginagawa mo. Kayang-kaya mo yung gawin ng tuloy-tuloy. Kasi nga, hindi ka napipilitan, hindi rin limited yung mga resources sa paligid mo. Kasi ginagamit mo lang kung ano yung meron ka. Wala akong sticker eh. Dalawang channel ko, Kasmoto tsaka Kasvlogs. Kasmoto patungkol sa motor. Hello! Hello po. Oh. Ay, yung cellphone nyo, wala kayong cellphone? Meron po ba? I-search nyo, Kasmoto. Ito yung channel kong isa, Kasvlog. Ito, ayan, 13 pa lang yung video ko dyan. Yun o, Kasvlog. Yun, Kasvlogs. Kaya saan po kaya? Sa Bamban. Pero dito ako nagtatrabaho sa Nag-jogging ka po araw-araw? LGU. Ngayon pa lang ako ulit, mag-walking lang, hindi ako nagja-jogging. Walking. Po. Bukas, baka mag-walking ako bukas. Follow ka po namin. Oo Subscribe po. Oo. Sige. Pag wala po kayo sticker ah. Sige. Thank you. Pag meron ka na po yung sticker, Sige. bye-bye po. Bye-bye. Mga bata, humihingi ng sticker. Wala tayong sticker eh. Kung gusto mong gumawa ng content, gumawa ka ng content dahil passion mo yung isang bagay. Passion mo na mag-edit ng videos, passion mo na mag-share ng stories, or kung magaling ka sa drawing, passion mo mag-drawing. Yung kayang-kaya mo siyang gawin ng paulit-ulit. So, yun ang magandang gawin. Kaya mong i-share yung bagay na hindi ka masyadong nahihirapan. So, yun yung dapat na gawin mo. So, yung point is, you cannot just create content na hindi mo kayang i-sustain in the long run. So, kinakailangan gumawa ka ng content na ginagawa mo siya maybe araw-araw or every other day or weekly or mga hobby na ginagawa mo na pwedeng maging consistent yung paggawa mo ng YouTube content mo. Yung mga available lang sa paligid mo. Yun, gawin mo. Kung sa gear ka naman kulang, kung nanonood ka nito, malamang pinapanood mo to sa cellphone mo. Pwede mong simulan sa cellphone, sa smartphone, yung paggawa ng content. Duduha kayo. Of course, hindi naman kailangan na kapag ikaw ay nag-start na gumawa ng content is maganda na agad yung output na kinalabasan ng paggawa mo ng video. At yung pinaka first upload mo, yun ang pinaka worst na video mo sa lahat. So, expect na natin yun. Meron din akong, hindi ko na alam kung ano yung pinaka first upload ko dito sa YouTube channel. Pero naka-private na yon kasi meron na lang tayong isang niche dito sa ating YouTube channel, which is yung pag-share natin ng mga ganito or storytelling, kung ano yung maisipan natin ng mga topic. Someday, somehow naman, along the way sa paggagawa mo ng mga content, consistently, lagi kang nag-e-edit, someday, patuloy nagaganda. Mapapolish yung video na ginagawa mo. Matututunan mo kung ano yung style ng video na ginagawa mo.
actually ako hindi ko pa alam kung meron audience sa ganitong klase ng content na merong B-roll na hindi naman relevant doon sa sinasabi ko. Basta nagpa-flash na lang dyan sa screen. Hindi ko alam kung may mga audience sa mga ganitong klase ng content. But I find it very interesting na gawin itong bagay na ito kasi na-express ko yung sarili ko dito sa pag-share ko ng mga bagay-bagay. Kumbaga nagiging outlet ko siya doon sa mga naiisip ko. Kumbaga hindi lang nandito sa isipan ko yung mga bagay-bagay kundi nasasabi ko din siya. Itong paggawa ko ng ganitong content na merong A-roll na nagsasalita ako and then may mga B-roll, I think pwede ko siyang gawin consistently as long as kuha lang ako ng shot sa labas, kuha lang ako ng footage sa labas, and then gagawa ko ng topic, and then dito ko gagawin sa bahay itong talk head niya, yung A-roll niya. Minsan naiisip ko din na gusto ko magsalita sa public na share doon ko isushoot yung A-roll ko para sa mga videos na gagawin ko. Pero sana someday, somehow, is magawa natin kasi medyo nahihiya tayo sa public. Pero for now, kung ano yung available at kung ano yung kaya natin na gawin is yun ang gagawin natin. We just create content. We don't need to compete. Ay, ito magandang niche to. Ito ang gagawin ko. Kahit hindi naman available yung mga bagay na yun sa lugar nyo or wala kang gamit para gayahin yung mga pinaggagawa nila. Bili tayo ng tinapay, guys. So again, dalawa lang. Masama kung nai-inspire tayo sa ibang mga content creator. Walang masama kung gusto rin natin maabot yung ganong mga content na ginagawa nila. Pero meron kang mga bagay na dapat i-consider bilang nagsisimula sa pagbablog. At yun yung mga bagay na na-share ko na dito sa video na ito. So kailangan mo lang tandaan na hindi mo kailangan sumali sa mga saturated na content. Lalong-lalo na yung mga scripted na pranks na yan at yung mga YouTube content or content creator na hindi maganda yung mga content na ginagawa nila. So, hindi mo kailangan makisali doon para lang makakuha ng views. Kunin mo yung camera mo, mag-shoot ka, magsalita ka sa harapan ng camera. I-share mo kung ano yung gusto mong i-share sa mundo, kung ano yung mga bagay na passionate ka. At mga bagay na pwede mong ma-share sa araw-araw, ginagawa mo every now and then. So, yun yung mga bagay na gusto kong i-share sa inyo in this video. And you don't need to compete. You just need to create content that you are passionate about. Again, thank you for watching and see you guys on the next video. God bless.